Meron pong manhunt operation daw po para doon po sa hinerda po di umano ni VP Sara Duterte na mag-a-assign daw po kay Marcos Jr. Kailangan si Presidente, si First Lady, and the Speaker. Saan nanggaling sa kanyang bibig yun? Siya yung, kumbagay, mastermind. Siya yung nag-utos. Tinanggalan na daw po ng mga security team si Day Sara Duterte. Kung ito po ay totoo na may pagbabanta sa buhay ng ating pangalawang Pangulo, bagamat mayroon silang politikal na konflikto ng Pangulo ng bansa, hindi po mararapat na ilagay sa alang-alang at delikadong kalagayan ang buhay ng ating pangalawang Pangulo when all the security details under the office of the Vice President are recalled effectively tonight. Napanood ko na to mga idol, na kung tama man ang aking hinala, sunod na gagawin ito, magdideklara ito ng martial law dahil dito pa lang nga kay VP Sara Duterte, sinasabi na nilang nagbigay po ng threat sa buhay po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yo, what's up mga Lods? Spaghetti Peps TV, welcome back po sa ating channel. Naghain na po ng subpoena ang NBI laban po dito kay VP Sara Duterte at inihatid na po nila doon po sa opisina ng Office of the Vice President. Anak ang tinapay. Sabi nga po dito sa news update mga Lodi ng PTV, dumating na ang tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa Office of the Vice President sa Mandaluyong City para ihain ang subpoena kasunod ng naging umano'y pagbabanta ni Vice Presidente Sara Duterte kay President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Araneta Marcos at saka kay Speaker Martin Romualdez. Iba po yung kanilang pagkakaintindi doon po sa sinabi ni VP Sara Duterte at paulit-ulit po natin itong ipapakita sa publiko na mali po itong ginagawa nila. At eto pa mga Lodi, no? Meron pong manhunt operation daw po para doon po sa hinerda po di umano ni VP Sara Duterte na mag-a-assassinate daw po kay Marcos Jr. Breaking! The National Bureau of Investigation NBI has begun conducting manhunt operation to search the assassins alleged hired by the self-confessed mastermind. Self-confessed mastermind? Doon sa live video ni VP Sara Duterte, Vice President Sara Duterte herself to kill President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Araneta Marcos, and House Speaker Romualdez. Anak na tinapay. So ito, panoorin po natin to. Galing po sa balita po ng TV Patrol na alam naman po natin itong si Noli de Castro galit na galit po sa mga Duterte dahil naipasara po ang ABS-CBN. Tinanggap na ng tanggapan ni Vice President Duterte ang subpoena ng NBI kung saan siya pagpapaliwanagin sa kanyang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at Speaker Martin Romualdez. Ayon sa NBI, kasama sa mga itatanong kung sino ang kausap niyang hitman o inutusang gagawa ng Dumating ang NBI Special Task Force sa Office of the Vice President sa Mandaluyong Martes ng umaga. Bit-bit nila ang subpoena para kay Vice President Sara Duterte. Bagamat wala siya sa opisina, ang staff ni Duterte ang tumanggap ng subpoena kung saan pinapatawag siya sa Biyernes para humarap sa investigasyon. Kasi may kinausap na ako na tao. Kitang-kita po, putol yung video mga idol ha. Anak na tinapay naman, kumpletuhin nyo naman yung video. Ito'y kaugnay sa kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo noong Sabado. Grabe na ginagawa niya. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, gusto nilang mapakinggan ang Vice Presidente at makuha ang kanyang panig. Siya nagsalita na papapalin niya si Presidente. Kailangan si Presidente, si First Lady, and the Speaker. Saan nanggaling sa kanyang bibig yun? Siya yung, kumbagay, mastermind. Siya yung nag-utos. Mastermind daw po si VP Sara Duterte. Diyan po sa sinasabi nilang assassination o banta daw po sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kumpletuhin nyo naman po sana yung video. Kumpletuhin nyo naman po yung statement na binitawan po ni VP Sara Duterte bago po niya sabihin yung about po dyan sa sinasabi nyong assassination ko, no? Anak na tinapay. Tuloy ba natin to mga idol? Nakakatawa na talaga nangyayari sa bagong Pilipinas, bagong muka. So, yan ang gusto naming i-clarify. Naunang sinabi ni VP Duterte na maliciously taken out of logical context o hindi tama ang pagkakaunawa sa kanyang mga sinabi. Tama naman ah. Hindi naman talaga tama yung pagkakaunawa nila dito sa sinabi ni VP Sara Duterte. Ano ba gusto nyo palabasin? Papatay ni VP Sara Duterte si Marcos Jr., Liza Araneta at si Martin Romualdez nang walang dahilan?
Anak na tinapay naman kayo, oo. Pero ayon sa NBI, hindi pwedeng palagpasin ang mga banta. Siyempre, hindi nila palalampasin yan mga idol kasi nga, napapansin po natin, yung mga kapulisan, mga alagad po ng ating mga batas, hinahawakan po yata sa leeg nitong administrasyong ito. Yan pala pong sample sa KOJC compound eh. Yan po si Torre, si Marbil, yung mga sumusunod po sa mga utos na kung sino po yung bossing nilang tumatawag sa kanila. Halatang halata po talaga mga idol. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Ang Tapos yung video pa mga idol, putol-putol. Uy, galingan nyo naman magpakalat ng mga peking balita. video niya kasi, ang salita niya, no joke, no joke. No? Kaya seriously kinukonsider namin. Hindi namin ma-take that lightly. Sir, para maging malinaw sa lahat, ito yung video doon po sa statement ni VP Sara Duterte kung bakit niya nasabi yung statement na sinasabi nyo na pinuputol nyo dyan sa social media, sa media, etc. Ito po yun, pakinggan nyo mabuti. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Huwag ka mag-alala ma'am sa security ko. Ibig sabihin, meron pong pagbabanta kung sakali ba dito po kay VP Sara Duterte. Kaya niya nasabi ito. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinat ako, patay si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Kapag ako. Klarong-klaro naman yun, sir. Huwag nyo naman puputulod yung statement dun po sa video ni VP Sara Duterte para magmukha lang masama si VP Sara Duterte. O eto pa mga lodi, statement naman po ng DOJ. Kung ito po sa NBI, ito naman pong isa sa DOJ. Parehong-pareho lang po ng script. Unang-una, tama po kayo na napakalakas na ebidensya yung video. Kasi sa ating batas, sa Rules on Evidence, yun pong pag-amin o admission ng isang akusado ay admissible evidence laban sa kanya. Wala na pong kailangan na dagdag na proof to prove an admission kapag yan po ay napatunayan na talagang pananalita niya. Sinabi naman po ni VP Sara Duterte, kapag may tumugi sa kanya, meron po siyang kinausap para gawin po yung sinabi ni VP Sara Duterte. Pwede po ba yun? Sabihin nyo na siya na po agad ang mastermind ng assassination? At hindi naman po niya itinatanggi na sinabi niya yung kuha ng isang assassin at siniguro niya na tapusin at huwag hihinto hanggat hindi namamagitan tatlong opisyales, and the assassin said, yes, he agreed. At it's no joke, no joke. Yan po ang exact words ng ating Vice Presidente. Kaya po binibigyan namin ng malaking timbang yung kanyang admission dahil kasama po yan dun sa mga ebidensya na maaring gamitin kapag kami po ay nagsampa ng kaso. Magkasampa pala kayo ng kaso. Pero ito pinalalabas nyo na siya po ang mastermind. Wala na pong ibang dapat sabihin dahil meron po klaro-klaro sa video na inamin daw po ni VP Sara Duterte. Nakakatawa na po talaga tong bagong Pilipinas, bagong muka. Ulitin po natin sir ha, para po hindi po kayo masyado nagmumukhang halata. Pasensya na po, pero ito po yung video talaga. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag ako, patayin si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Kapag siya, sir, may tangka sa buhay ng ating Vice Presidente. Delikado ang buhay ng ating Vice Presidente, pero mas binaliktad nyo pa dahil nga po, may plano po talaga tong administrasyon na to na pabagsakin si VP Sara Duterte. At hindi ko lang po alam kung kayo po ay kaanib nitong bagong Pilipinas, bagong muka na gusto rin po o isa sa gusto magpabagsak sa mga Duterte. Hindi ko naman po alam yun ha. Pero ito po ang nangyayari mga idol ha. Sabi po kasi, tinanggalan daw po ng security si VP Sara Duterte. Sabi po dito sa post po ni Luminous Trixie Angeles, hindi naman masyadong halata. Just in, all the personnel of the Vice President Security and Protection Group are being relieved and will be replaced by 24 PNP personnel. Wow! Sila po ang pupili ng magbabantay o magsisecure ng buhay ng ating Vice Presidente na meron na nga pong tangka sa buhay nito. 24 na PNP personnel na po ang ipapalit doon po sa tinanggal po lang security protection ng ating Vice Presidente.
The Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Browner, has reneged on the duty to protect the second highest official of the country. A constitutionally elected official of the country, only Marbil and Browner are talking to each other and without a written orders, but surely the verbal orders coming from the somebody higher than them to compromise the security of the second highest official of the land. Sino yung nag-uutos, mga idol, o tumatawag dito sa opisyal ng ating gobyerno para po gawin ito, mga mandatong ito? This is what I can tell you, Browner and Marbil. Should anything happen to the Vice President, hide your sorry asses. You are traitors. Yan po ang pagkakasabi dito po sa post po ni Orlando E. De Leon. Ito nga po, mga lodi, no? Sabi po ni Ka Eric. May ipinakitang message sa akin, hindi ko alam, Brother JM, kung ito ay confirm. Tinanggalan na daw po ng mga security team si Daisara Duterte. Kung ito po ay totoo, na may pagbabanta sa buhay ng ating pangalawang Pangulo, bagamat mayroon silang politikal na konflikto ng Pangulo ng bansa, hindi po mararapat na ilagay sa alang-alang at delikadong kalagayan ang buhay ng ating pangalawang Pangulo when all the security details under the office of the Vice President are recalled effectively tonight. Mga sundalo, pulis, pinagkukuhanan na. So, the Vice President right now, if this is true, I will qualify, needs to be protected by the people. More so, importantly, dahil kung totoo po ito ang natanggap na kumakalat ngayon at nagiging news blast sa social media, the Vice President and all her security team deployed under her office are effectively recalled tonight. Grabe, ginagawa ng administrasyong ito. Sabi ni PBBM doon sa videong ginawa niya at pinagtawanan lang po ng ilang libong mga tao, mga lodi, sabi niya, dapat po matapos po ito ng matiwasay itong issue na ito. Pero lalo po nilang pinapainit o gusto po nilang magsimagsik ang taong bayan sa mga pinagagawa po nila dito po kay VP Sara Duterte. Napanood ko na to, mga idol, na kung tama man ang aking hinala, sunod na gagawin ito, magdideklara ito ng martial law dahil dito pa lang nga kay VP Sara Duterte, sinasabi na nilang nagbigay po ng threat sa buhay po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang tabayanan po natin, mga lodi, tingnan natin kung tama po ko o hindi. Pero ito po yung nararamdaman ko, magdideklara po ng martial law ito si Bongbong Marcos Jr. kalaunan. Hanggang dito lang po muna, stay safe, abangan po natin ang mga susunod ng mga balita. Duterte pa rin.